Ay, magandang umaga, Zelia Channel. Magandang umaga po. So, ito, pag-usapan po natin sa ngayon ay walang iba po kundi itong yung patungkol pinakabago. Anong sinabi ng judge? Eksaktong sinabi ng dalawang judge na pinapaalisan na nila ni Digong Duterte. Eh, lumalabas na ay mukhang pabor pa sa kanya itong dalawang ito eh. Pero ayaw ko lang pangunahan, basa ko lang yan. Yan lamang pagbabasa ko. Pero kung titingnan mo ay sila po ay nagpapahiwatig ng top professionalism ang sinasabi ng dalawang judge na ito. So, Rigol Felipe, good morning. Tapos ulit naman, bati ulit kay Hana Zelia Channel. Salamat na, please live na. Hey, excited ako. Lagi dito ako nanonood. Salamat po. Oh, ito na ngayon. Mukhang mananalo na si Digong sa ICC, sa dalawang ICC judge na ito. Alala mo si Judge, ang pangalan nila si Judge Riene Adelaide Sophie Alapini Ganzo at saka si Judge Maria del Socorro Flores Liera, ay sila po ang dalawa sa tatlong pre-trial chamber judge na nagdesisyon noong September 15, 2021 na ipagpatuloy nabigyan ng authority na mag-imbestiga ang Office of the Prosecutor sa panahon na yun. Tapos, ang kanilang sinasabi dito ay binigay lang naman nila sa sukatan na kung dapat ba mayroon bang rason para iimbestigahan, yan lamang ang sabi nila. Kung nakita naman nila kung anong epekto ay ng pag-withdraw ng Pilipinas, hindi naman nila tiningnan maigi yun kasi ang importante sa kanila sa pagtingin ay kailangan muna makita ang lahat bago magdesisyon kung ano talaga ang final decision sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Yan po. Kaya po sa tingin ko po ay pwede nang pumalakpak ito mga kakampi ni Digong at iiyak ngayon ang mga kalaban ni Digong. Pero don't worry. Kasi po, kung ako naman tanongin, kung ako si BBM, ay utusan ko si Remulla maghanda ng mga kaso na isasampa. Mag-investigate total. Meron sila ngayon mandato na pwede magsabay imbestiga ang mga piskal at saka pulis. Trabahoin nila, sabay-sabay, magbumuo sila ng isang team. At ang maghagilap ng ebidensya, isama ang NBI. Maghagilap ng lahat ng mga ebidensya ng mga nabiktima sa patay, sa mga war on drugs. At iyon po ang isasampa sa Pilipinas laban kay Digong Duterte, laban kay Bato, laban kay Bungo, o laban kung sino-sino man. Bakit pa natin itatapon sa ibang bansa kung kaya naman natin gawin? 'Di ba? Pero dito, kasi kayo naman ang nagpatapon sa ibang bansa para kay Digong, ay lumalabas na kahiya-hiya po yung Pilipinas na nataon pa sa panahon ni Bongbong Marcos. Wala pa lang kakayahan ang Pilipinas. Eh nakakahiya. Ang Amerika ayaw papayag ng ganon. Ang Russia ayaw papayag ng ganon. Yung ibang bansa ayaw papayag ng ganon, sasabihin na walang kakayahan para mag-dispense ng justice, magbigay ng katarungan sa inyong mga mamayan. Alam mo to tell you honestly, napakasimple lamang ang gagawin dito. Kung ako si Bongbong kaya nga kung ako'y naging senador, ito ang gagawin ko. No? Ganito po ang gagawin ko. Uutos ako kay Remulla na kunin una ang listahan ng lahat ng mga pulis na sumama sa operation ng Tukhang, HBT, lahat po. May record naman yan eh. Hindi na kailangan patunayan isa-isa kung ano ang partisipasyon ng bawat pulis. Ang patunayan lamang, marami kayo kasama kayo sa operation. Lahat kayo nakasama sa operation. Kapag may patay o kapag may nasugatan na may natamaan ng bala, automatic
wala nang maraming tanong. Merong na po probable cause with reasonable certainty of conviction yan. Kaya dapat sampahan na lahat ng mga pulis na isangkot sa lahat ng operation. Kunin lang lahat yan. Isampa lang sa korte. Tapos hayaan mo na ng mga pulis na nasampahan ng kaso na magdepensa sa sarili nila. Sabi na nanlaban, sila ang may obligasyon magpatunay na nanlaban nga. Kaya dapat kung ako presidente ng Pilipinas na si Bongbong, ay ganon ang gagawin ko. Wala na tayong pahirapan pa. Binigyan ka na, Bongbong, ng ICC ng pagkakataon nung nag-request kayo deferment. Ibig sabihin, deferment, magbigay ang ICC. Sige, pagbigyan niyo muna kami kasi nagsampa ng motion ang sila ni Antonio Bernardo Guevara sa ICC. Sabi nyo, tika muna, wag niyo muna kayo umaksyon kasi kaya naman gawin ng Pilipinas ito. Yan ang tono ng argumento nila. Tapos, sabi ng prosecutor, sige, Office of the Prosecutor, hindi kumontra ang Office of the Prosecutor. Tapos, tumagal mahigit 1 year na wala man lang nangyayari, kaya may kasalanan dito si Bongbong. Bakit walang nangyari sa loob ng mahigit mga 1 taon? Wala ka man lang ginawa. Kung akong presidente, no, simple lang gagawin ko. Utusan ko lang si Boying Rimulya. Sabihin ko kay Boying Rimulya, Boying, alika, I want you to accomplish these things. Sir, what? Tell the PNP chief, gather all the lists of all police officers in all stations in the country to submit to us the report showing who were the persons, police officers who participated in every tukhang, in every operation that resulted in the death or the shooting of victims. Even if one victim only, lahat sila kakasuhan. Bahayaan mo sila magdepensa sa korte. Ganon sana gagawin. Kung ginawa ni Bongbong yun, wala na sana ngayong usapin sa ICC. Automatic, una, pulis mo na kasuhan. Ganon mo lang gagawin. Pagkatapos makasuhan ng pulis, from there, evidence, makagather ka na ngayon ng ebidensya, kasuhan mo nga si Digong, kasuhan mo si Bato, kasuhan mo si Bongo, kasuhan si Sara Duterte, kahit si Albayalde, kasuhan mo, si Dibol-Chinas, kasuhan mo. Hindi mo ginawa Ibig sabihin, lamya ka. Ang tawag yan, lame duck. Lamya ka na presidente. Huwag ka magmamayabang, huwag ka masaktan kung bakit napakababa ng trust rating mo. Kasi hindi ka naman efficient Kung sa pagdating sa pagmamanage ng pera ng Pilipinas, panay nakaw mga bata mo Hindi ko alam kung ikaw nang nagnakaw dyan. Ha? Ganon talaga po yan. Dapat inayos mo BBM. So ngayon dito, nagsalita po, basahin natin, nagsalita po ang 2 judge sa ICC na pinapaalis nila ni Attorney Nicholas Kaufman at saka ni Dr. Jove Jacobs. Ito po, basahin natin. Sabay-sabay tayo magbabasa. Ayan po ang sinabi ng 2 judge na pinapaalis. Okay, ito. Sinabit nila ito noong anong petsa ito? May 13, 2025. Maaga pa pala. Via address kay Tomoko Akane, the presidency. Isa ito, iba yan. Itong isa. Ito, ang in-upload ko yung isang judge po yan na na-appoint na judge ngayon. Dati po ay prosecutor siya na na-assign siya mag-prosecute kay Duterte noong 2019 hanggang 2022. So, umalis siya ng kusa kasi dati na siyang prosecutor. Ito naman, yung 2 judge na pinapa-inhibit, ito, tingnan natin. Basahin natin ang sinabi nila. Ito po. Nabasa nyo na ba? 'Ba? 'Nabasa nyo na ba? 'Nabalakihin ko. 'Nabasa nyo na ba? 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 'N
Ayan. Malaki-laki na. Sinamit po nila noong May 22. Yan. May 22. Okay? Tingnan nyo lang highlight ko. So, ang pangalan ng dalawang judge ay si Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganso. Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganso. Tapos si Judge Maria del Socorro Flores Lira. Sabi nila, basahin ko sa English. Number 1, in response to the order of the plenary of judges concerning the request for the disqualification of Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganso and Judge Maria del Socorro Flores Lira from adjudicating on the issue of jurisdiction, filed on May 9 in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Yan. We, the undersigned judges, submit the following written observations pursuant to Article 41, Paragraph 2, Paragraph C of the Rome Statute and Rule 34, Paragraph 2 of the Rule of Procedure and Evidence. The plenary of judges may disseminate these observations publicly as it deems fit. Okay. Number 2, at the outset, we stress that fully mindful of the provisions of the Rome Statute and the Code of Judicial Ethics, we take seriously our solemn undertaking to exercise our judicial function impartially and conscientiously, and always abide by them. Ito ang matinding pangako ng dalawang judge na sabi sa Tagalog pa, seryoso at sagrado kami na nangangako, nanunumpa na gagawin namin ang aming kapangyarihan na pangsyon o trabaho na walang impartiality, no? Walang na walang napatas ang pagtingin at makonsensya na trabaho at lagi naming susundin ang aming sumpa at trabaho. Ganun. So sabi nila, dahil ganon, wala kaming nakita na sitwasyon na para kami ay dapat tanggalin sa aming trabaho. So number 3, sinabi, as consistently stated by the plenary of judges of this court, the disqualification of a judge is not a step to be undertaken lightly, and a high threshold must be satisfied in order to rebut the presumption of impartiality which attaches to the judicial office. Unless rebutted, this presumption recognizes that the judges of the court are professionals capable of deciding on issues before them while relying solely and exclusively on the submissions and evidence presented in a given situation or a case. Now, sa Tagalog pa, dahil sa mataas na pagtingin na kami ay patas, maliban na lang kung ito may mapapatunayan na iba, kaming mga huwis dito sa korteng ito ay mga profesional na may kakayahan na magdesisyon sa mga issue at lahat ng mga tanong o usapin base lamang sa sinumiti ng mga ebidensya. Tapos, kaya naniniguro kami na kami ay dapat titingnan ng mataas na uri na kami ay patas. Okay. Number 4, in the current case, the disqualification request is only partial. So, sinabi nila, nilatag nilang konteksto na ang hinihiling sa kanila ay tungkol lamang sa pagdesisyon kung ano ang jurisdiction. So, ang tawag niyan partial disqualification request. So, na sinabi ng as defense of Mr. Duterte limits it to the adjudication of a pending challenge to the jurisdiction of the court and the exercise thereof. So, based on the fact that the challenge judges have formulated a firm opinion on the sub judice. So, ibig sabihin, sa request nila ni Attorney Kaufman ay
pinapaalis nila, nire-request nila yung dalawang judge na ito, sapagkat yung dalawang judge na ito ay kasama sa tatlong judge na nagdesisyon na magbigay ng authority o na mag-imbestiga ang Office of the Prosecutor. Sabi niya, tapos dagdag pa niya, when Pretrial Chamber 1 in a former composition addressed the issue of jurisdiction in the situation of the Republic of the Philippines, it did so in accordance with its duties under the Rome Statute within the limits of the relevant stage of the proceedings and without prejudice to any determination of the issue. So siniguro nila, nang tiningnan sila, nagdesisyon sila na ipagpatuloy ang investigasyon sa sitwasyon ng Pilipinas, ay wala pa si Duterte doon, sitwasyon pa lang. Wala pang Duterte na mukha doon, situation pa lang sa Pilipinas. At sinabi ng dalawang judge ito, nagginawa nilang kanilang trabaho sa ilalim ng Rome Statute, sa na may limitado lamang sila sa ganong antas ng proseso ng kanilang ng kasong ito. So kung ganong antas ay para naman sa kanila, wala silang bias na nalalagay sa kanilang sarili, sabi nila. Kaya nga sabi nila, indeed at the time of its decision on under Article 15 of the Rome Statute. Kasi yung una nila under Rome Statute. So ngayon ko under the Rome Statute, sa Article 15 of the Rome Statute ay may tumatawag kasi, nag-istorbo. Doon sa bag kong isang... Indeed, at the time of its decision pursuant to Article 15, sa Article 15 kasi sila nagbase ng Rome Statute, na nagsasabi na pwede nila mabigyan ng authority ang prosecutor na mag-imbestiga. Anyway, without prejudice naman sa finality, kung ano ba ang decision nila sa final patungkol sa jurisdiction. So the chamber only considered, sabi na the chamber, sila ay kinonsidera lamang nila kung ano ang mga tanong sa mga panahon na yun. Na may kinalaman sa tanong kung mayroon bang reasonable basis para sila, ang prosecutor ay magpatuloy ng investigasyon. Tandaan mo ng investigasyon ay wala pa silang buong detalye. Kaya mag-imbestiga para makuha ang lahat ng detalye. So, consistently within its limited mandate sa Article 15, Paragraph 4. So, in its decision under Article 82 of the Rome Statute, the Chamber then addressed the issue of jurisdiction as part of its assessment of the Philippines information and arguments, including as to the principles of non-intervention and sovereign equality, in considering whether to authorize the resumption of investigation. Hanggang doon lang sila kung i-authorize nila ang pag-imbestiga. So, sinabi na pag-authorize imbestiga, nais na sinabi kung may reasonable basis lang. Kasi ang target, ang objective dito ay makita ang buong litrato. Paano man nila makita ang buong litrato kung hindi mag-imbestiga para makakuha sila ng detalye? Yan ang ibig sabihin. So, however, sabi na, pinuna nila yung argumento nila ni Attorney Kaufman na ang sinasabi nila na ngayon ang challenge na nire-raise ng depensa ni Duterte ay which are really sinasabi nila na hindi pa nabuksan, hindi pa naidala, hindi pa nai-argumento yung depensa na binubuo ngayon na pinapakita ng depensa nila ng abogado ni Duterte, ay wala pa yung tanong na yon sa panahon nung sila ay magdesisyon na bigyan ng authority. So ngayon, kung wala pa sa panahon na yon, hindi nila pwedeng sabihin na sila ay bias ng isip nila. Kasi ngayon lang lumitaw itong bagong argumento. Na ano bang bagong argumento nila ng abogado ni Duterte? Simple lang po. Ang bagong argumento nila po ay ganito. Ang bagong argumento ng abogado ni Duterte ganito. Merong jurisdiction ang ICC sa mga krimen. Kaya lang, dahil sa hindi to of action at
hindi na naging member ang Pilipinas, hindi na pwede umakto. At iyan ay nakasulat mismo sa batas na tinatawag na Article 12, Paragraph 2. Okay? So, ganun po yung argumento nila. At sinasabi naman ng mga judges na ito na hindi pa nila natingnan yun. Ngayon pa lang nila titingnan yan. So, thus, it is untenable. So, hindi pwede sabihin na mag-suggest na sila ay biased. At hindi pwede sabihin na wala silang kakayahan na magdesisyon sa bagong issue sa jurisdiction. Dahil bagong issue sa jurisdiction ang pag-usapan, sinisiguro nila na sila ay mga professional at titignan nila na maigi itong bagong tanong. So, sabi na, it is important to recall that the question of impartiality should be viewed from the objective perspective of whether a fair-minded and informed observer, having considered all the facts and circumstances, would reasonably apprehend bias in the judge. In particular, when assessing the appearance of bias, the fair-minded observer should take into account the entire context of the case. In conclusion, there are no grounds to doubt our impartiality. Wala tayong rason para pagdududahan ang impartiality o na bias sila na mga si Judge Ganso at saka si Judge Lira. So, yan po ang sinabi ng dalawang judge. Kaya, magbunyi na kayo mga DDS. Bakit ko na sinasabi magbunyi? Ha? Magbunyi na kayo kasi ito na po ang kasiguruhan na magiging patas ang judge. Ang kapanalunan po ni Duterte dito ay kung patas ang judge. Ganun lang ho kasimple. Kayo naman na mga anti-Duterte, magbunyi din kayo kasi patas ang judge. It's either, pwede manalo pa rin kayo, pero kung ako naman tanongin nyo, opinion ko lang po ito, ay sigurado na po na mananalo si Duterte dito. Opinion ko lang yan, huwag ka magalit sa akin. Ang opinion ko po ay nakabase sa batas sapagkat sa ilalim ng Article 12, bago magsimula ang lahat, kailangan mo na makapasa bago ka makapasok sa bahay, bago ka pala maalamin mo, pare ba, hinahalin tulad ko ito sa isang bahay, bago mo malaman ang laman ng bahay, ay kailangan mo muna pumasok sa gate. So kung makapasok na sa gate, saka mo malaman kung anong laman ng bahay. Saka mo masabi, ay walang kwentang bahay pala ito. So parang ganun ang nangyari. Kaya nagpa-investigate sila. So ngayon, ito na ngayon. At dahil bagong argumento pala ang sinabi ng dalawang abogado ni Duterte, ay titingnan nila na maigi. At saka ang aking argumento rito, mananalo si Duterte sa argumento ng dalawang abogado niya. Bakit? Ulitin ko lang. Pinag-usapan ang Article 12, ito po yung gate na sinasabi ko. Hindi ka makapasok sa kaso, sa bahay ng kaso laban kay Duterte kung hindi mo mabuksan ang gate, kung nakakandado. Eh dahil withdraw ng Pilipinas, hindi na pwede makapasok ang kaso sa ilalim ng Article 2, Paragraph 2. Kasi ang Article 2, Paragraph 2 nagsasabi na bawal ang pag-imbestiga ng Office of the Prosecutor kung hindi na member ang isang bansa. Oh, ganon. So, very clear yan. Very clear. So, ngayon, pag matapos sa pagpumasok na ang investigasyon, halimbawa, nakapasok, saka pa lang pupunta sa ibang tanong. Ang unang tanong dyan, admissibility. Anong ibig sabihin na admissibility? At i-admit ba ng ICC ang kaso? Ibig sabihin sa issue, titingnan, ang unang tanong sa admissibility, ang Pilipinas ba gumagalaw? Kanilang kaso yan Dapat sila napaparusa. Dapat sila naglilitis. Gumagalaw? Yan ang unang tanong. Pag sinabi, hindi po gumagalaw. Next question. Ano ba? Yung hindi papagalaw ay unwilling sila or unable? Yan ang tanong, unwilling and unable. Hindi ba gusto ng Pilipinas na pumasok at kakasuhan si Duterte? Kung ayaw ng Pilipinas, papasok ngayon, admissible na ngayon ang kaso. Okay? Pero sa ating bansa, kung hindi at kung sinasabi ng ICC admissible, binigyan na ng pagkakataon mahigit 1 taon si Bongbong Marcos na mag-imbestiga, hindi niya ginawa, kaya na-admit. Ay nako. O ngayon, yung nag-challenge si Minardo Guevara
doon sa kasong yan, sabi niya, wala na kayong, ang in-raise nyo lang na argumento ay admissibility, hindi sa jurisdiction. Hindi sila nag-raise na wala ng jurisdiction ang ICC sapagkat nag-withdraw. Hindi ganon. Ang, ang sinasabi ni argumento ni Kwan, kaya dito ko lang na pasensya ka na Menardo Guevara, dito ko lang nalaman na bubo ka pala na abogado. Kasi kung ako nag-abogado nun, mananalo, jurisdiction kagad ang aking i-argumento. Eh dito ang in-argumento mo ay kaya naman ng Pilipinas imbestigahan ito at patakbuhin ang kaso. Eh bakit pa ang ICC makialam? So yan po, yan po ang dinala niyan, binitbit ni Menardo Guevara na argumento, which is wrong. Okay? Kasi sabi niya sa ICC, kaya namin, pero hindi naman kayo nakagawa. Mahigit isang taon, kaya binawi ng ICC. Kaya walang ibang sisihin dito si Bongbong Marcos. Hindi niya pinatakbo, hindi niya inutusan si Boying Rimulya na lahat. Kasi kung ako presidente, utusan ko na lahat ng mga pulis na nakalista naman dyan sa ating libro, kung sino ang sumama sa operations, ay kasuhan lahat. Pagkatapos, kung may ebidensya makuha, kasuhan si Duterte, si Bongo, si Bato, si Albayalde, si Sara, si Bibol Sinas, ng crime against humanity, kasi sila namumuno. Ganon dapat ang ginawa ni BBM. Ang problema, mag-utos ka lang, hindi pa nagawa. Bakit naman hindi mo nagawa? Kaya, naging usapin, binasura ng ICC ang sinabit na apila na motion ni Menardo Guevara. So nangyari, nag-hire sila ng abogado sa Great Britain at pinahawak, umapila sila sa appeals chamber o sa mga judge sa appeals chamber. Natalo rin. Ang desisyon ng appeals chamber, 3 ay pagpatuloy ang investigasyon. Ang 2, no, wala ng jurisdiction. O bakit nagkaganon? Ganito po yung nangyari. Yung 3 judge na decision ay pagpatuloy, ang rason nila, hindi naman ninyo pinag-usapan sa pre-trial chamber ang usapin o tanong kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa Pilipinas. Kaya wala kaming kapangyarihan para pag-usapan sa apila na level ang issue kung may jurisdiction ba o wala ang ICC sa Pilipinas. See? Nakita niyo yan? Ibig sabihin, dyan mo makita ang kabubuhan, blunder na lang tawagin natin blunder. Blunder ni Solicitor General Menardo Guevara. I'm sorry, sir, pero masasabi ko to kabubuhan talaga. Hindi pinag-aralan ng Office of the Solicitor General ang kanilang kaso. Ganun lamang po. Kasi kung nag-aral kayo ng maigi, nakuha nyo na sana na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya na, nagkamali kayo. Kaya nung kumuha kayo ng bagong abogado, isang babae doon sa Great Britain o sa England o sa United Kingdom, ay iyan ang inargumento ng abogado na kuha nyo na bago na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat naka-withdraw na ang Pilipinas nung isinampa ang request for investigation. Ganun nag-argumento. Tapos, nag-distinguish at yung babaeng abogada. Iba po, pag pinag-usapan natin ang jurisdiction ng ICC sa krimen, yes, may jurisdiction ang ICC. Pero ang tanong, pwede pa bang ikaso? Yan. Hindi na po pwede ikaso kasi panahon na mag-decision kayo na ipakaso ay hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Kaya, yan din naman ngayon ang binibitbit na argumento nila ni Attorney Kaufman at ni Professor Dov Jacobs na hindi na pwede umakto ang ICC sa kaso ni Digong Duterte kahit na sabihin natin may jurisdiction stricto sensu, in the strict sense of the word, mayroong jurisdiction ang ICC sa mga krimen. Pero wala ng jurisdiction ito sa pagkakaso para parusahan ang gumawa ng krimen. Yan dahil sa ilalim ng Article 12, Paragraph 2, ay hindi na member ang Pilipinas ng Rome Statute. Simple lang. So, hindi na mag-apply dito ang ginagamit nila ni Attorney Conti, ni Attorney Joel Butuyan, tsaka ni Attorney
Gabriel Andres na Article 127 na any matter under consideration by the court. Wala na po yun. Hindi na mag-apply dyan. Kasi mag-apply lamang yan kung pumasok siya sa gate ng jurisdiction. Yung gate ng jurisdiction ay yung Article 12, Paragraph 2. Okay? So I can, if you want to debate with me, I will come. Magbuo tayo ng debate dito sa live stream. Tinatanggap kong hamon ng kahit sino kung sino gusto mo yung pagdebate sa akin patungkol sa jurisdiction. And I can prove to the world that many people will believe in my arguments. Ganun lang po, kasimple lang po. Okay? So ngayon, ihalin tulad ko lamang ito sa isang krimen na murder sa Pilipinas. Halimbawa, sa Cotabato City. Kaya taga Cotabato ako. Sa Cotabato City, ang Regional Trial Court ng Cotabato ang may jurisdiction sa krimen, sa murder, sa pagpatay ng tao. Kasi sa Cotabato, mayroon pang tinatawag na Sharia Court. Sharia Court naman yun, nagpapatupad naman ng batas tungkol sa Islam law, Islamic law. So ngayon, sino may jurisdiction sa murder, sa pagpatay sa Cotabato City? Siyempre, Regional Trial Court, hindi yung Sharia Court. So ngayon, may jurisdiction nga ang RTC. Ang tanong, may kumaso ba? Sa batas natin, sa Revised Penal Code, pag walang kumaso sa loob ng 20 years o 20 taon, ay wala ng jurisdiction, mawawala ang jurisdiction. So it is a case of lost jurisdiction because of failure to act at the time wherein the Philippines was still a member of the Rome Statute or the International Criminal Court. And that failure to act cannot be blamed on Duterte. Hindi kasalanan ni Duterte yan. Kasalanan nyo ng mga prosecutor. Bakit hindi kayo umakto sa loob ng palugit ng isang taon na binibigay ng Article 127 na pag umalis sa isang bansa, tandaan nyo, warning na ito sa prosecutor. May 1 year pa kayo magtrabaho para kasuhan nyo. Para humingi ng authority. Pero hindi nyo ginawa. Bakit? Nag-expire yung membership ng Pilipinas noong March 17, 2019. Sinampa ninyo May 14, 2021, lampas na 2 taon. At binigyan din kayo ng pre-trial chamber ng ICC. Ito sila si Judge Ganso at si Judge Lira. Binigyan kayo ng authority na mag-investigate, which is sa tingin nila ay only for the purpose of knowing all the details, knowing all the facts, at saka sinasabi nila, saka na lang desisyonan kung talagang may jurisdiction o wala. Kasi ang akusado niyan, kung sino man ang akusahan, kasi sa tingin na pagbukas doon ay wala pang pangalan kung sino kakasuhan. So, panatag naman sila na yung akusado ay magcha-challenge, which is, we are now here na kumakaso na ngayon si Duterte na tinatanong ang authority ng ICC sa kanyang kaso. So, alam nyo na. So, yan lamang po. So, magandang umaga po sa lahat. Si Silver Bullet, Mayong Buntag, Dr. Mayong Buntag Sab, Pastor Rodi Rabi, Evangelista Marcos, PDP, tapos si Lucel Yanong, correct, solid DDS, lang kami, go. So, si Alvin, good morning, sir. Sam Palok, ang ganda ng Sampalok mo. Pangalan ang Sampalok, ginawa mong pangalan. Good morning, Idol. Maganda ang iyong komento at mga analisis sa mga pangyayari. Walang pinapanigan, doon ka lang sa katotohanan. Keep it up. Salamat po. Manuel Junior Batong, mabuhay ka, sir. God bless. Rogelio Kahiyang, Argo, yung puon mo na sa dehag, hindi weak. Anyway, feel to express. Nagkataon lang ang opinion ko ay pabor sa opinion na wala nang jurisdiction. Huwag kayo magalit. Anyway, pwede pa naman kasuhan si Digong sa Pilipinas. Rolando Guerrero, this to join party with Lisa Pay. Hindi naman sigurado to yun. Mukhang AI lang yun. Hindi po totoo yung alam ko na yun nakipagparting 2 judge kay Lisa. Hindi po totoo yun. Alam mo kasi, ngayon, high-tech na kasi ngayon eh. Pagtabi-tabihin mo litrato. Pero, naniwala ako, hindi po totoo yun. So, IC Reyes, these two ICC judges is biased. Why? They start to try Duterte in their house
rather than to see if the person Duterte should have been in their house. Anyway, if that's your opinion, ang opinion ko naman ay fair sila. In fairness to them. Rolando Guerrero, no politiko po, wrong move po siya. Don't worry po, iuwi ni Amy si Digong. So, Bugart, Arsiaga, Philo Zargana, walang rason para sabihing bias sila sa hindi sila ma-disqualified. Opo, wala pong rason. Si Pilian nyo, mamaya na po, itawag ka na, nag-live pa ako. Rolando Guerrero, sana mabalik ang pagka-attorney nyo. May talino po kayo. Salamat po. So, Rogelio Kahiyang, na-reject na naman kahilingan ni Digong sa ICC. Paano na yun? Hindi naman ibig sabihin na reject, talo na siya. Hindi siya sinabi ng judge po, Rogelio Kahiyang, na fair sila. Hindi ibig sabihin na na-reject yun. Sa kabila ng pagtingin, sinisiguro nila kay Digong na fair sila. Ganun po yun ang ibig sabihin niyan. So, Ildefonso Amores, the two judges is hindi simple trial and error. Is plain and simple. Okay, Ildefonso Amores, the reasons of the two judges are totally absurd. Hindi naman. Tama naman. Domingo Mangibin, fake news, wag maniwala. Si fake news na fake news ka na, pinakita ko na, ito, fake news ba ito? Yan o. Yan po ang kopya ng desisyon ng dalawang judge. Paano maging fake news yan? Makasabi ka lang ng fake news. Ano pa? Parang akala mo tama ka. So, kayo mga wala namang problema kung magsabi kayo fake news, ay depensahan nyo lang po. Ibigay nyo po ng katwiran o justification. Bakit masabi nyo na fake news ang ginagawa ko rito? Ha? Wala naman, hindi ako nagagalit. Domingo Mangibin, okay? So, Ildefonso Amores, ICC is at the center stage of the global community trying to preserve its credibility over PRRD case. They are in a quandary how to settle. Actually, na problema ng ICC kasi tinitira ng Amerika. At dahil sa pagtira ng Amerika, maraming pundo na pera ng ICC hindi magagalaw dahil pina-freeze ng Amerika. So, Moises de la Cruz, your title is dubious and a clickbait. Eduardo, opinion ko po yun, Moises de la Cruz, huwag mo sabihin ng clickbait. Kaya nga may question mark nga di ba? Basahin mo maigig, Moises. Eduardo Pulido, good morning, Sir Toto Kausing. Miso new subscribers watching from Cavite. Salamat po. Welcome my new subscribers. Salamat po, Eduardo Pulido. Linda Cordeno, watching from Honolulu, Hawaii. Wow. Diyan pinanganak to si Erich Sylvester Tulfo noong December 30, 1965 sa Hawaii. Tapos Argo, BBM hindi graduate kaya ing-ing. Tapos Alberto Sullivan, weak leader talaga, mangingibabaw ang pagkakan. O nga, tama ka. Sabi ko nga, wala na siyang gagawin, umutos na lang siya, hindi pa niya nagagawa. Tuthi Villaflor, watching from Binangonan, Rizal. Oy, malapit kayo sa Angono, the art capital of the Philippines. Kading Mix Vlogs, baka pwede si BBM po, manager lang ng company, kayang-kaya niya. Virgie Piquero, pag pinakain ng ninakaw, magnanakaw din ng anak. Tama! Argo, BBM, weak leader. BBM, like, and subscribe, guys. O po, pag-like and subscribe niyo po. Kamotes, New Tam, si Tam. Kumusta ka na, Tam, dyan sa Camotes Island? Okay. Tapos si Tommy Padla, hinahamon ka ng mga vlog na sabay kayo maggilit sa liig. Ay, hindi ako maggilit sa liig. Bahala sila pumatay sarili nila. Bakit ko patay sarili ko? Reggie Regal Felipe. Okay? So, it's si Mel, maayong buntag. So, sino pa? Si Pagaw Baker. Naimbagabigat sa mga kabsat ko. Anya sa Ilocos Region. Sa Region 2. Sa Cagayan Valley. Saka sa Region 3. Sa Tarlac. So, si Nikki Quezon, good morning. Doc Tolo, Marjorie Hintirula, good morning. Rosalinda Rangel, mabuti nga dito dito makulong. Tama, dito na dapat makulong. Silver Bullet, Doc, unsa kadako ang chance nga makauli? Ay, dakog chance?
Sabihin mo kung sa 100%, nasa 70% makauwi siya. Hindi na matutuloy yung trial. Marjorie Gintirula, watching all the way from Hong Kong. Lagi po ako nanood sa iyo, attorney. Salamat po, Marjorie. Ferdinand Mendoza, maayong buntag, sir. Bago man ko dinhi sa imong channel. O maayo, daghang salamat kay nag-subscribe po ka. Pak-appeal na po ng ibang mga amigo o parientes, pa-subscribe na po diri sa atong kwan, mga higihisgutan pirmi. Jelly Robles, ano pa, mga DDS. Casey Brooks, watching from overseas. Tapos, Big Cat, please don't twist the truth. The judges did not inhibit. Tama nga, ay ibig sabihin, Big Cat, sinabi ko nga, makinig ka nga na maigi, hindi ka nakikinig. Sinabi ko na hindi na sila nag-inhibit kasi pinapa-assure nila si Digong na magiging fair sila. Ganon yan, Big Cat, okay? Junel Opgo, good morning, Engineer Toto. Agree ako sa iyo. Regine Ford, good morning. Hermenegildo Plantaliano para Junior. Mark Collies, Edwin Batulan, Crazy Brooks, attorney, I have been watching you. Only that I have a question for you if you wish to answer. Yes, ano bang question nyo? Pakishoot nyo na po. Vic Lamo, the 13th. Kawawa nga po mga lapa-lapa ni BBM. Sigurado mabubuli dahil kay BBM. Reggie Regal Felipe, may magagawa ba si Amy sa pagdaya ni Mayor Rodrigo Duterte, Dr. Toto? Paglaya? O may magagawa kahit suporta siya eh. Toto a week. Engineer Toto, pwede po ba, saan ba yun? Ma-regain ang license? Pwede po. Antayin nyo lang. Vivian Mayuga, good evening po. Mabuhay ka po. The Believer, watching from Perth, Australia. Wow. Kelly Flores, watching always from Macau. Wow, gusto ko nang bumalik sa Macau. Napakagaling sa Macau. So, dyan na muna tayo at magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat!